Magandang umaga sa inyong lahat. Ito ang grade 7 Amber. Ngayon, bago tayo magsimula, nais ko muna magsitayo ang lahat. Nais ko pamanahan mo ang ating panalangin sa araw na ito bago tayo magsimula. Okay, maraming salamat. Ngayon, bago tayo magsimpo, pakitignan mo ng ilalim ng inyong mga upuan. Ayos, pakipulot kung meron po rin. Okay, maraming salamat. Dito na natin kayo po. Bago tayo magsimula, maligayang magdating sa aling panlipunan sa akin. Ito ang ating magiging class orientation dahil ito ang ating unang pagkikita. Ngayon, bago ko ipakilala ng aking sarili, meron ako dito isang bond paper. Nais ko isulat ninyo ang inyong pangalan. Ito ang ating seatplan, magiging seatplan para sa section na ito. Nais ko isulat ninyo ang inyong pangalan. Pagkatapos, ay ipasa ninyo ito sa inyong katabi. Pagkatapos ninyong lahat, ay ipasa ninyo ito sa akin mamaya pagkatapos ng ating class orientation. Okay? Maliwanag? Maliwanag. Okay. Magandang umaga ulit. Ako nga pala si Ginoong Andring J. Amadines. Ako'y nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies sa Leyte Normal University. Ako ang inyong magiging guro para sa asignatura ito. Okay. Ngayon, nais ko ipakita sa inyo at makinig kayo ng mabuti at ipapresent ako sa inyo ang ating magiging mga patakaran sa classroom natin. Okay? Diwana? Okay, unang-una, ang lahat ay inaasahang papasok sa klase sa takdang oras. Ngayon, hindi ko sinasabing hindi na kayo maaaring pumasok kung kayo'y nahuli. Pag kayo'y papasok at kayo'y nahuli sa klase, nais ko, i-greet ninyo ang inyong mga klase, makilala ninyo ang inyong sarili at mag-ask kayo kung maaari kayong makapasok sa inyong mga klase at pumunta kayo sa inyong upuan pagkatapos ninyong pumasok. Okay? Ngayon, dapat, unang-una, ang lahat ay inaanyayahan pumasok sa takdang oras. Ano nga ulit yung oras ng klase natin? 9. Okay, 9. Ngayon, kung 9 ang klase natin, dapat mga 8:50 or 8:55, nandito na kayo sa labas at nakapila. Alphabetically arranged. Okay? Okay, naiintindihan? Okay, ngayon ang sunod natin na patakaran sa classroom na ito ay panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan. Isa sa mga pinaka-importanteng aspeto ng pag-aaral ay isang malinis na kapaligiran. Kapag malinis ang inyong kapaligiran, mas mabuti ang inyong pag-absorb ng information at mas madali kayong matututo. Ngayon, nais kong panatilihin ninyo ang kaayusan at kalinisan ng ating classroom. Pag meron kayong nakikitang basura, gaano man kalaki o kaliit, ay pulutin ninyo ito at itapon sa tamang lalagyan. Meron tayong tatlong basurahan dito sa gilid. Meron tayong for biodegradable, non-biodegradable, at recyclable. Nabubulok, hindi nabubulok, at maaaring recycle. Okay? Intindihan? Okay, sunod natin ang classroom rule ay ang lahat ng miyembro ng klase, kasama ang mga estudyante, guro at mga bisita ay dapat tratuhin may paggalang sa kabaitan sa lahat ng oras. Ngayon, ito ang isa sa mga pinaka-importanteng patakaran ng ating klase. Tratuhin ninyo ng may respeto ang inyong mga klase, ang inyong guro, at ang inyong mga bisita. Ika nga sa golden rule, huwag mong gawin sa iba ang hindi mo nais gawin sa iyo ng iba. Okay? Tratuhin ng paggalang, kung nais mong galangin ka ng iba, ay galangin mo rin ang inyong mga klase, ang inyong guro, at ang ating mga bisita. Okay? Naintindihan? Sunod, dapat limitahan ang paggamit ng mga elektronikong aparato, kabilang ang mga smartphone, tablet, at laptop sa mga gawain na walang direktang kaugnayan sa ating klase. Ngayon, hindi kayo maaaring gumamit ng smartphone sa ating klase kung hindi kayo inaanyayahan ng inyong guro gamitin ito. Kapag nakita ko kayong gumagamit ng smartphone o gamit ng device sa ating klase na hindi ko inaanyayahan, ay ko palagdan, kunin ko ang inyong phone at ilalagay ko sa table at maaari ninyo itong kunin sa paglabas ninyo pagkatapos ng ating klase. Okay? Unawaan? Sunod natin ang class rule ay inaasahan ang aktibong partisipasyon sa mga talakayan sa klase, gawain ng grupo at mga takdang aralin ng lahat ng estudyante. Para mas maging masaya ang inyong pag-aaral, inaanyayahan ko kayong maging participative or mag-participate sa lahat ng ating mga gawain gagawin.
Kung meron kayong mga gawain inaasahang gawin ninyo sa inyong grupo, makipag-usap kayo sa inyong mga grupo at tumulong kayo sa kahit anong paraan upang mas maging maganda ang inyong gagawin o ang inyong ipapasang gawain. Okay? Maliwanag. Ngayon, sunod, ang lahat ng mga isinumiting gawain ay dapat original na gawa, maliban na lamang kung wastong kinilala at binigyan ng kredito ang pinangukunan. Isa sa mga pinagbabawal sa ating paaralan ay ang pagkopya ng mga gawain at pagsasabing isa itong original na gawa ninyo. Kung mayroon kayong kukunin ng mga impormasyon sa mga website o sa kahit anong libro, ay gumamit kayo ng gustong paggamit ng credit or pag-reference sa inyong mga gawain. Kung meron akong mahuling isang gawang isinumiting, merong hindi original o meron pinopyang parte, ay ibabalik ko ito sa inyo at ipapaulit ko ito sa inyo. Okay? Liwanag. Sunod, kinakailangan sundin ng mga mag-aaral at mga patakaran. Ang paglabag sa anumang patakaran ay may kaangkop na kaparusahan. Okay? Liwanag. Yun ang ating mga patakaran para sa ating silid-aralan. Meron ba kayong katanungan? Okay, ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano kayo makakakuha ng marka sa ating asignaturang araling panlipunan. Meron tayo dito tatlong criteria o mga criteria kung paano kayo makakuha ng isang magandang marka sa ating asignatura. Ang una ay ang written works. Nakapaloob dito ang inyong quizzes at ang inyong mga isinulat na gawain. Ito ay bumubuo ng 30% ng inyong magiging marka. Sunod ay performance task. Ito naman ang inyong mga gawain o activities. Bumubuo naman ito ng 50% ng inyong magiging marka sa ating asignatura. At panghuli ay ang quarterly assessment o mga pagsusulit ninyo. Mga final examination or periodical examination. At ito naman ay bumubuo ng 20% ng inyong marka. Okay? Meron kayong katanungan sa ating grading system? Wala. Okay? Yun lamang para sa ating test orientation sa araw na ito. Maraming salamat sa pakikinig. Bago tayo magtapos, nasa niya ulit yung seatbelt na pinagawa ko kanina. Pakipasa sa harapan. Ito ang inyong magsisilbing attendance para sa ating class orientation. Para masiguradong lahat ng nakasulat dito ay narito, tatawagin ko kayo isa-isa at sabihin ninyo narito po. Okay? Nasaan si Mr. Homer T. Carabacan? Vince Christian L. Gonzaga? Neil J. P. Kaalem? Carl Edward M. Ticala? Tracy Aldon S. Rosario? Angeline Toreros? Gar Andre B. Nabor, Regine R. Galvero, Anya Charis C. Cabral, Joanny Marie S. Garin, Stacy Ann M. Carel, Jonathan M. Melaptico, Art Valerie C. Abiso, Jean Nordelin D. Padil, Mark Neil A. Basitas, Francine K. D. Maraya. Narito po. Okay, narito ang lahat. Okay, maraming salamat. Ngayon, dito magtatapos sa ating class orientation at bago tayo magtapos, nais ko muna magsitayo ang lahat. Ginoo, pumanahan yung ating pagdating magdarasal. Handa na ba lahat? Handa na po. Salamat. Amen. Okay, maraming salamat. Bago kayo magsialis, pakiayos sa inyong mga upuan. Pagdating na meron ng upuan. Paalam na po sa inyong lahat. Paalam na po, dito kayo lalabas at paglabas ninyo ay nais kong buo kayo ng isang linya para mas organizado ang ating paglabas. Okay? Maraming salamat.